Good morning po sa ating lahat mga ma'am sir. Dito ako sa bayan po ng Mingan. Titignan natin dito 2.8 along Barangay Road. Yung frontage nito, tingnan natin mamaya, baka nasa 50 mahigit ang kanyang frontage. 2.8 hectares. Pangalan po ng kanilang magulang, 3 silang magkakapatid. Pero yun, nagkasundo sila na ibebenta na dahil kailangan po ng pera. Ito yung property, may tanim ngayon na sili. Green na sili. Nandito tayo ngayon sa pinakalikod ng property bago tayo pumunta dun sa pinakaharap niya. So ito yun, mayroon ng tubig, poso, internet, power line, meron po dito sa lugar na to. Ito po, puntahan ko lang po yung hangganan dito sa likod para makita nyo. May nakikita akong mga milina. Kunti lang naman, mga 5 milina yung property na to. So ang sabi ni sir, yung seller natin, mga 8,000 daw po yung rice land. Ayan, natatamnan dito sa property na to. Tapos yung 20,000 yan, mga panita, pwede yung tamnan na ng gulay, mataas na part na ng property. Kagandahan nito mga ma'am sir, sa National Road, wala pang 5 minutes nandito ka na sa property. Going po yun ng Isabela, Bea Teplex po ng Carmen. So ito po yung end ng property natin mga ma'am sir. Ayan, mayroon siyang bakod. Yung bakod na yan, hanggang doon, mga 100 pa ata ang frontage nitong property na tinitignan natin. Yan naman po yung yung bakod na pag ganun na ang end ng property na to. So ayun, from Manila to 2 hours and 40 minutes nandito ka na po sa property. Lahat po ng dadaanan natin simentado, pwedeng magsalubong ang 2 truck. Ayan, napakagandang property dito po sa Umingan. Ayan, pinapasilip ko po sa inyo lahat dito sa dulo bago tayo pumunta doon sa harap. Ayan. Ganda po. Ito po tinatamnan ng to. Minsan nakikita ko may tanim to na watermelon. Pero ngayon ang tanim nila sili. Kagandang sili. Hanggang doon po yung property natin ma'am sir, yung mga mili na yan. Ano pong boundary? Ang ganun, boundary nyan. Tapos andan yung rice land, tapos may rice land pa sa harap. Samahan nyo lang po ako sa aking paglalakad. Papakita ko po sa inyo itong buong buo property na to. May kubo na rin yung seller natin dyan. Ito nga sabi niya, dito daw dapat talaga magandang magpatayo ng bahay. Mas mataas na part. Pero tapos magbukas ng gate doon. Kasi yung dinadaanan niya doon, yung sasakyan natin, sa tito niya. Pero nakikita niya siya, pero dito sa harap, pwede daw siyang magbukas. Depende na lang daw po sa buyer natin. Ayan. Medyo tag-ulan ngayon, may bagyo, pero hindi pwedeng harangin ng bagyo ang ating kabuhayan. Baka sakaling may magkagusto po ng property na to, tawagan niyo po ako sa aking numero para pag-usapan natin ito. Nakausap ko po mismo na yung seller nito. Sila ako nandyan, seller niya. Kasama po yan yung pang-asim na yan ang ginagamit namin dito na pang-asim. Hanggang dun pa po yung property. Tapos punta na po tayo sa labas. Ito yung kubo nila. Pwede na rin. Tapos kung gusto nyo may caretaker, pwede din si kuya dito, yung may-ari. Kasi kung siya lang daw masusunod ay ibenta, kasi productive naman tong property. Kaya lang kailangan po ng kanyang mga kapatid.
Ayan po yung rice land. Ayan, kasama po yan hanggang dun sa Melina. Tapos pag ano na po tayo. Mas makaganda po dito tignan. Yung property natin. May patubig siya. Poso. Tapos may fish pan pa to na kasama. So maganda po itong gawing farm. May fish pan na. May deep well na rin. May rice land. May taniman ng palay, gulay. Tapos pwede kang mag-alaga ng ano dito, baka. So ito, yung muhon. Itong overlooking na to, nakuha. Ito. Itong mataas na to. Pwede din po kayo ditong magpatay ng bahay. Tapos dito na rin yung gagawing daan. Ganyan. Kasi mataas. Ito pa yung muhon, mga ma'am sir. Pag ganun, yung property. Yun hati sila ng tito nila dyan. Ganyan. Tapos itong muhon, pag ganyan naman. Sa may yan. Sa may ano na yan. Puno na yan, ganyan. Tapos pag ano na. So isang fish pan kasama lahat ng ano dyan, ng rice land yan. Kasama po sa property. So ito, pag ganyan, pupunta tayo dun sa harap para makita po ninyo yung frontage nito. Yan. Pero pasilip ko muna sa inyo dito para makita nyo yung taas dito. Pinakamagandang lokasyon para magpatayo ng bahay. Hindi kayong magbukas any ano doon kung saan nyo po ang entrance nyo. Pero ito pinakamaganda talaga. Mataas kunting ano na lang. Kunting ayos. Ayan. Yung Melina naman okay naman na. Pwede nang anihin. Gawing kulungan, ulo ng kulungan ng kambing. Medyo masukal tong nadaanan ko. Ayan. Ganda property natin. Ito yung gripo nila. Dito na rin kumukuha minsan ng patubig pag summer. Ayan. Ayun. So ngayon hindi po nagagamit ito dahil ayun po yung highway. Tingnan natin kung ilan po yung kanyang frontage. Punta po ako doon. Itanim na rin pala ng pang-asim. Pang-asim. So Melina. So tara po sa harap. Pakita ko po sa inyo doon. Ayun, ito po yung frontage po ng property. So yun, estimated frontage natin mga 60 to 70 meters frontage. Ito na yung tapat ng ating binidyo kanina. Yun yung yung kanyang yun yung muhon. So pag ganito naghati sila nung yung rolling type ng tito nila. So ito na yung property. Medyo mababa dyan. Pero kunti lang yung tabon dito. Tapos kung dito tayo mag-open ng ng gate. Ayan, tabunan ng konti. Tapos yan diretso na yan dyan. Pwedeng kumuha ng ibang lupa doon pang tabon dyan. Para mas lumaki pa yung fish pan. So yun. Mga ilang oras lang siguro yan pagka nag-rent tayo ng backhoe. Mga 3 oras, matagal na yan. Ito po yung harap. Papalakarin natin hanggang sa may niya, end niyang lupa. So yung sinasabi ko, may internet siya, tapos power line sa likod. Ayan po. Ayan, yung wire na yan, papunta po doon sa bahay na doon. Doon. So ang pagkukunan po ng kuryente doon sa bahay na yun. May poste po doon. So siguro mga nasa 300 meters lamang. 3 to 4 pagkukunan po ng power line. Internet meron naman. Po doon tayo galing Ganda. May sariling patubig, rice land, merong fish pan, overlooking pa sa gitna. Ano pang hanapin na bro? Yan Melina, pwedeng gamitin ng pangpapulungan ng baboy, pulungan ng kambing. Sa dulong, ganda, lagyan sa likod. Paitlugan ng manok. Medyo mataas po itong property. Kaya doon talaga pinakamaganda yung yung gagawin pong gate ng property na to. So yun, lakarin po natin.
habang di pa po umuulan. Mahina pa yung ambon ng bagyo. Kaya sa mga naghahanap po ng ganito, kaluwang, dito sa bayan ng Umingan, titled property, pangalan ng mga magulang nila, extrajudicial pero willing po yung magkakapatid, willing silang magperma ng extrajudicial nila. Sagot naman po nilang estate tax kasi last year lang daw po namatay yung tatay. Alam naman nila, sagot nila ang CGT papalinis. Pero ang sagot po ng buyer transfer doc stamps ganyan. Tapos settled na rin po yung yung ibang babayarin nila. Yung property nating ng property nating tinitingnan. So babayaran din po nila yon yung tax na hindi nila nabayaran. Ayan, hanggang dito. So maluwang talaga sa may Milina. So parang 70 to 80 meters pa nga yung frontage nito mga ma'am sir. Ayan na po yung boundary natin. Ganun na po, may bakod po yan. So benta din po to 1.9 hectares pero ibang na po yan, vlog natin. So yun, overlooking siya, mataas yun. So dito sana magustuhan nyo. Ang lang po nito, yung papers, titled property, pero mali po ang area nung nailagay po sa title na sa 1.9 lang siya. Tapos pinuntahan po nila dun sa RD. Tapos yun nga, sabi po, error po ng RD. So yun, nagtanong naman na sila kung paano ito isi-settle. Yun, madali lang naman daw pagka nagustuhan nyo, transfer na diretso sa pangalan nyo, tapos iibain po yung lot area, yung kabuuan, total area. Tapos meron na rin silang documents galing assessor sa Lingayen na yung kanilang lot plan o kaya cadastral ay lumabas doon na talagang 2.8, pati sa assessor office na Mingan. Ayun, yung kanila pong vicinity map, ang kanilang plano doon, yung lot cadastral nila doon, yun tumutugma sa 2.8 na mahigit na hektarya po nito. So yun ang pinakaano nito. Kailangan lang pong ipa-update yun. Alam na po ng RD to kasi tinawag at pumunta na daw po sila doon. Ngayon ay pasukat po ito at yung engineer daw po nila ang tatrabaho nito, sabi po ng seller natin. Sagot din nila po yan. Ang sagot ninyo dito mga ma'am sir, yung doc stamp at transfer po ng property. Ayun, maraming salamat po. Ingatan po kayo ng Panginoon. God bless po.